David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 106. Gustong maunawaan ni Zhang Tongjian, kaya hinabol niya ito. Nang makitang kasama niya si Zhang Tongjian, nagpakita ng ginhawa ang mukha ni David. Tinapik niya si Zhang Tongjian sa balikat at sinabing, "Huwag kang mag-alala, sa akin, hindi ka magpapatalo." Ngumiti lang nang walang magawa si Zhang Tongjian. Nagpasya siyang sumama kay David, para lamang mapanatili ang kanyang trabaho. Siya at si David ay nasa iisang grupo. Kung mag-isa si David, natakot si Zhang Tongjian na malaman ng nakatataas at siya ay matanggal sa trabaho. Pagmamay-ari. Hindi nagtagal, natagpuan ni David at ng iba pa ang kumpanya ni Boss Meng ayon sa address sa impormasyon. Hindi kalakihan ng kumpanya, 2 palapag lang, at napakaluma na ng signboard sa pinto. Hindi naman magiging dilaw ang kumpanyang ito, di ba? May mga tao ba dito? Tumingin si Wang Hanhan sa karatula sa pinto at nag-aalalang sinabi. Kung bumagsak ang kumpanya at tumakas ang mga tao, patay na ang account. Go in and have a look. Pagkatapos magsalita ni David ay nauna siyang pumasok. Pagpasok ko pa lang sa kumpanya, narinig ko ang ingay ng sigawan at inuman, at ang usok ay nagtagal, at ang mga taong nasasakal ay medyo hingal na hingal. Sa lobby ng kumpanya, 7 o 8 lalaking walang sando na may mga tato ang naninigarilyo at naglalaro ng baraha, lahat ay may pulang mata. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagsisi si Zhang Tongjian, at marahang hinaila ang manggas ni David, "Brother Chen, bakit hindi tayo bumalik sa ibang araw?" Medyo pangit din ang mukha ni Wang Hanhan. Kahit anong isipin mo, hindi ito mukhang isang kumpanya, ngunit mas parang isang bandidong den. Dahil nandito ka, bakit kailangan mong makipagkita kay boss bago umalis? Hindi sumasang-ayon si David. Sa oras na ito, may nakakita kay David at sa kanilang tatlo, kaya't siya'y tumayo at naglakad. Ano ang ginagawa ninyong tatlo? Kami ay mula sa Xinyu Daily Chemical Company, halika para hanapin si Boss Meng. Mahinang sabi ni David. Gusto mo ng account? Nang marinig ito ng lalaki, nalaman niya kaagad kung ano ang ibig sabihin ni David at ng iba pa, at bahagyang kumunat ang noo, "Wala si Kuya Meng, bilasan mo at huwag mong pakialaman ang mga baraha natin." Pagkatapos magsalita, babalik na sana ang lalaki para ipagpatuloy ang paglalaro ng baraha, ngunit 2 hakbang lang ang layo mula sa ikalawang palapag ay dumating ang isang batang babae na nakakabighaning damit at makapal na make-up. Hindi gaanong katandaan ang dalaga, ngunit nakasuot ito ng rude at vulgar na pulbos. Ang inosente ng isang babae. Liang Zi, pinadala sila ni Kuya Meng. Sabi ng dalaga sa malaking lalaki na nagpatigil lang kay David at sa iba pa. Tumango ang malaking lalaki, "Umakyat ka." Pagkatapos magsalita, ang malaking lalaki ay naglaro ng baraha ng hindi lumilingon, habang ang babae ay sumulyap kay Wang Hanhan at sinabing, "Sumama ka sa akin." Si David at ang iba ay sumunod sa babae sa itaas, si Zhang Tongjian ay nanginginig sa takot, at muntik nang mahulog sa hagdan. Sa oras na ito, sa isang opisina sa ikalawang palapag, si Boss Meng ay may hawak na tabako, ang kanyang mga paa ay nasa ibabaw ng mesa, at siya ay humuhuni ng munting kanta. Marami ring toilet paper na nakakalat sa sahig ng opisina, at ang hangin ay puno rin ng amoy ng aerosol, at hindi mo na kailangang hulaan kung ano ang nangyari dito ngayon lang. Hindi nagtagal, dinala ng batang babae si David at ang iba pa sa opisina, at si Boss Meng ay may hawak pa ring tabako, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging kay Wang Hanhan. Umuulan ang puso ko. Walang pakialam na tanong ni Boss Meng. Oo. Tumango si David. I owe the money, pinaghandaan ko na. Sabay kindat ni Boss Meng, at agad namang binuksan ng babaeng kakyat lang kay David at ng iba ang safe sa tabi niya. Nakakita ako ng mga banknote na maayos na nakalagay sa loob, mahigit 1,000,000. Nang makitang na-refresh si Boss Meng, agad na natuwa sina Zhang Tongjian at Wang Hanhan. Hindi nila inaasahan na magiging maayos ang lahat, at si Boss Meng ay hindi nagbayad ng mga bayarin, tulad ng sinabi ng data, at tumawag pa sa isang taong gusto ang mga bayarin. Bahagyang tumaas ang bibig ni David, alam niyang hindi ganoon kadaling magbigay ng pera si Boss Meng. Kabanata 107.
Tamang-tama, pagkatapos ibunyag ang mga perang papel, ipinatong ni Boss Meng ang kanyang mga paa sa mesa, tumingin kay Wang Hanhan na may pilak na mga mata, at sinabing, hindi ako mahilig makipag-ugnayan sa mga lalaki, maaari kang magkaroon ng pera kung gusto mo. Nanatili ang babae, lumabas kayong dalawa, pangako babayaran ko ang mga atraso ninyo. Nang marinig ito ni Wang Hanhan, natakot siya kaya mabilis siyang nagtago sa likod ni David. Nang makita ang takot na tingin ni Wang Hanhan, biglang humagalpak ng tawa si Boss Meng. Makatarungan at makatarungang magbayad ng utang, kung sino ang may gusto, kailangan mong bigyan. Malamig na sabi ni David. Tama. Si Boss Meng ay tumingin kay David na parang tanga, bago ka ba dito? Hindi ba sinabi sa iyo ng kasamahan mo ang kahihinatnan ng pagpunta sa akin para hingin ang account? Sinabi ko na, pero hindi ako naniniwala, kaya gusto kong subukan. Tumango si David. Oh, pagkaraan ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng klaseng ito. Dahil gusto mong subukan, tutuperin kita. Pagkasabi nito, sinuntok ni Boss Meng ang ilong ni David. Nasa likod ni David si Wang Hanhan, pagkakita sa putok ni Boss na Meng, kinakabahan niyang hinaila si David, gusto niyang hilahin si David para hindi matamaan si Boss na Meng, habang ang Zhang Tongjian na iyon ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang, sa takot na tamaan siya. Pagmamay-ari. Pero hindi mahaylan ni Wang Hanhan si David, nakasimangot na tumingin si David kay Boss Meng, saktong umabot na ang kamao ni Boss Meng kay David, biglang binaril at hinawakan ni David ang kamao ni Boss Meng, kasunod ang cracking sound. Naramdaman na lang ni Boss Meng na naklamp ng vice ang kanyang kamao, at pagkatapos ay tumama ang matinding sakit, dahilan para mapasigaw si Boss Meng. Nang makita ito ng babaeng nagdala kay David at ng iba pa, tumalikod siya at tumakbo palabas. Halatang may tumawag dito. Tongjian, kayo ni Hanhan ang kukuha ng pera. Ayaw mo, pero ayaw mong umutang sa amin ng kahit 1 sentimo. Kinokontrol ni David si Boss na Meng at sinabihan si Zhang Tongjian. Si Zhang Tongjian ay masyadong natakot na kumilos ng mahabang panahon, ngunit si Wang Hanhan ay sumulyap kay David at nagmamadaling naglakad patungo sa safe para magsimulang kumuha ng pera. Hindi nagtagal, mahigit 1 milyon ang napuno sa isang bag, sinabi ni Wang Hanhan kay David na may pag-aalala, Brother David, nasa kamay na ang pera, tero na. Sa sandaling matapos magsalita si Wang Hanhan, isang pagsabog ng maingay na yabag ang dumating, at ang 7 o 8 may tato na lalaki sa ibaba ay sumugod at direktang hinarangan ang pinto. Anak, hayaan mo si Kuya Meng, may lakas ng loob kang gawin kay Kuya Meng, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita ni Liang Zi na kinokontrol ni David si Boss Meng, sumigaw siya ng malakas. Ilayo ang iyong mga tao sa daan. Hindi pinansin ni David ang Liang Zi na iyon, ngunit nagpakawala ng kaunting puwersa, at muling nabasag ang buto ng kamay ni Boss Meng. Pawis na pawis sa sakit si Boss Meng sa mga oras na ito. Bagamat puno ng galit ang kanyang mga mata, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumigaw ng malakas, lumabas ka. Lantaran, sa labas ng paraan, sinabi ni David kina Zhang Tongjian at Wang Hanhan, ibalik ninyong dalawa ang pera sa kumpanya. Kuya David, ikaw. Hindi ka ba sasama sa amin? Nagtataka si Wang Hanhan. Mauna ka na, babalik ako mamaya. Sabi ni David. Nag-aalalang tumingin si Wang Hanhan kay David, ngunit direktang hinaila siya ni Zhang Tongjian at sinabing, halika, ang pananatili dito ay nagdudulot din ng gulo para kay Brother Chen. Kinuha ni Zhang Tongjian si Wang Hanhan at tumakbo palabas, ngunit matapos tumakbo palabas ng kumpanya, binigay ni Wang Hanhan kay Zhang Tongjian ang pera at hiniling na bumalik siya sa kumpanya, habang naghihintay siya sa kabilang kalsada, at hindi tumingin si David. Lumabas ka, nag-aalala siya. Pagkaalis ni Zhang Tongjian at Wang Hanhan, pinakawalan ni David si Boss na Meng. Si Boss Meng, na pinalaya, ay agad na nagalit, anak, kailangan kitang patayin ngayon. Kabanata 108. Hindi siya pinansin ni David, ngunit tumingin sa malaking tabako sa mesa, kumuha ng isa at marahan itong sumangot, masarap ang tabako, sayang. Pagkatapos magsalita, sinindihan ni David ang isa, huminga ng malalim, at dahan-daang bumuga ng usok. Mukhang nag-e-enjoy ang ekspresyon ni David. Nang makita ang kawalang interes at kalasinggan ni David sa kanyang mukha, nabaliw ang lahat.
Anak, sinaktan mo si Kuya Meng, gusto ko ang buhay mo ngayon. Gaya ng sinabi ni Liang Zi, sinuntok niya si David. Ang suntok ay napakalakas, at nagkaroon ng bahagyang tunog ng pagbasag ng hangin. Malinaw, ang Liang Zi na ito ay isang tagapagsanay. Sa harap ng suntok ni Liang Zi, parang walang pakialam si David, humahit ulit ng sigarilyo, saka dinuraan si Liang Zi na sumugod. Sa orihinal, si Liang Zi, na dumating sa napakabilis na bilis, ay binaril ni David na may buga ng usok, at ang buong tao ay tila hindi makagalaw, at biglang tumigil sa paggalaw, at ang kamao ay ilang minuto lang ang layo kay David. CM ang layo. Sa oras na ito, lahat ay tumingin dito ng hindi makapaniwala, at sa mga mata ng lahat na hindi makapaniwala, si David ay pinalayas at direktang sinipa si Liang Zi, at ang malaking katawan ay lumipad ng diretso palabas ng opisina, at bumagsak ng husto sa lupa. Liang Zi. Nagbago ang ekspresyon ni Boss Meng, at nagmamadali siyang tumakbo para tingnan. Dapat mong malaman na si Liang Zi ay ang pinakamahusay na manlalaro dito, at nagsanay sa Sunday ng higit sa 10 taon. Nang tumakbo si Boss Meng kay Liang Zi, natigilan siya, nakita na lang niyang lumubog ang dibdib ni Liang Zi, umaagos ang dugo mula sa bibig, ng lalaki ang mga mata, nakahandusay sa lupa, hindi kumikibo, hindi alam kung patay na ba siya o buhay. Patayin mo siya para sa akin. Galit si Boss Meng. Hindi pa siya nabuli ng ganito noon, at ngayon crush na niya si David. Matapos makuha ang utos, ang natitirang mga tao ay sumugod kaagad kay David. Hindi sila makapaniwala na, kahit anong laban ni David, sa maliit na espasyong ito, kaya pa rin niyang talunin ang grupo nila. Kamatayan sa korte. Malamig na sumengot si David, at pagkatapos ay sumugod ang kanyang katawan patungo sa mga tao na parang ipoypo. Napakabilis ng takbo ni David, at hindi makita ng mga taong iyon ang anino ni David, at isa-isa silang bumagsak sa lupa. Sa loob ng ilang segundo, ang sahig ng opisina ay puno ng mga nagdadalamati. Bagaman hindi sila pinatay ni David, nabali rin ang kanyang mga kamay at paa at malubhang nasugatan. Sa pagkakataong ito, natigilan si Boss Meng, at ang katabi niyang babae ay mas mapatla sa pulbos. Hindi niya talaga akalain na sa kanyang sariling mga kababayan, hindi niya kayang talunin ang isang lalaking tila napakahina. Sino ang sinasabi mong may utang ka? Utang mo sa akin, ayoko sa mga taong mas malaki ang utang sa akin. Lumapit si David kay Boss na Meng na may panunuya sa mukha. Ikaw, sino ka? May utang ako kay Shinyo Rehoa, hindi ka ba empleyado ng Shinyo Rehoa? Nagtatakang tumingin si Boss Meng kay David at nagtanong. Siyempre, si Shinyo Rehoa ang kumpanya ng pinakamatandang pamilyang So, si Sonia, at si Sonia ang aking babae. So, wala ka lang bang utang sa akin? Sabi ni David na may mapaglarong ngiti. Iyong babae. Si Boss Meng ay mukhang nalilito, ngunit ang kanyang mga pupil ay nagsimulang lumaki, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat, ikaw. Ikaw ang isa. Ibinuka ni Boss Meng ang kanyang bibig, at sa wakas dahil sa takot ay inilabas pa niya ang kanyang boses. Kasama rin itong si Boss Meng kay tao. Bagamat hindi siya sapat na kwalipikado para lumahok sa piging na ginanap ni Gu Wentian, marami siyang alam na balita. Siyempre, narinig niya ang tungkol kay David, ngunit hindi pa siya nakapunta doon. Pag-isipan mo yan. Ang taong nakatalo kay Feng Zihai, kahit na iginagalang siya ni Gu Wentian at Lin Chanho, ay ang hindi kapansin-pansing binata sa kanyang harapan. Kabanata 109. Hindi makapaniwala si Boss Meng, pero hindi niya mapigilan. Paf! Hindi nakayanan ni Boss Meng, at diretsyong lumuhad sa harap ni David. Mr. Chen? Wala akong mata, nakikiusap ako kay Mr. Chen na iligtas ang buhay ko. Si Boss Meng ay desperadong yumuko at humingi ng awa. Kung si David lang ang boyfriend ni Sonia, hindi siya matatakot. Kung tutuusin, kung maglakas loob siyang manghiram ng pera sa pamilya Su, hindi siya matatakot sa pamilya Su. Bagamat ang pamilyang Su ang pinakamayamang tao sa Horendel, ito ay isang pamilyang negosyo lamang kung tutuusin. Naghahalo sa ilalim ng lupa, hindi natatakot sa lahat. Ngunit si David ay hindi lamang kinikilalang kasintahan ni Sonia, kundi isang bisita rin ni Lin Chanho at Gu Wentian.
Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang pukawin. Pagtingin sa itsura ni Boss Meng, napangiti si David at dirdiretsong naglakad lampas kay Boss Meng. Naglakad pabalik si David, at bumagsak si Boss Meng sa lupa. Sa ilalim niya, basa siya. Nang maglakad si David sa kalsada at sasakay na sana ng taxi pabalik sa kumpanya, bigla niyang nakita si Wang Hanhan na tumatakbo mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Kuya David. Nang makita si David na papalabas, si Wang Hanhan ay tuwang-tuwang tumakbo patungo kay David. Nang makita ni David na hindi pa umaalis si Wang Hanhan at naghihintay pa rin sa kanya, agad siyang naantig. Ngunit habang binabagtas ni Wang Hanhan ang kalsada, isang mabilis na sasakyan ang dumaan. Nang makita ito, labis na natakot si Wang Hanhan kaya napatigil siya sa kanyang paglalakad, at nawala ng malay ang kanyang isip saglit. Nang makita ng driver na may nagmamadaling papunta sa kalsada, desperadong natapakan din niya ang preno. Ang malupit na tunog ng preno at ang usok mula sa alitan ng mga gulong ay agad na nagpaten sa buong kapaligiran. Nang makita ito, si David, na maswerte sa kanyang dantian, ay nagmamadaling lumabas, direktang humarang kay Wang Hanhan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nilabanan ang mabilis na sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sasakyan, at si Wang Hanhan ay nakatayo pa rin na tulala, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hanhan, ayos lang. Kinuha ni David si Wang Hanhan at tumawid sa kalsada. Blind, paano ka maglakad? Binaba ng driver ang bintana at nagmura ng malakas, natakot din yata. Matapos hilahin ni David si Wang Hanhan, bumaba ang driver sa kotse at tumingin sa kanyang sasakyan. Nang makita niya ang isang pares ng malalalim na bakas ng palad sa harapan ng sasakyan, sa sobrang takot ng driver ay nagpakawala siya ng malamig na hininga at nagmamadaling sumakay sa kotse at tumakbo palayo. Hanhan, bakit hindi ka bumalik sa kumpanya? Nag-aalalang tanong ni David. Sa oras na ito, gumaling na si Wang Hanhan, at siya mismo ay hindi alam kung bakit hindi siya nabundol ng kotse. Nang makitang nagtatanong si David sa sarili, nagmamadaling sinabi ni Wang Hanhan, nag-alala ako sa iyo, kaya hinintay kita sa labas, Kuya David, okay ka lang ba? Tumingin si Wang Hanhan kay David na may pag-aalala. Ayos lang, ang mga malalambot lang ang binubuli ng mga yan at takot sa mahihirap, balik tayo. Huminto si David ng taxi at sinundan si Wang Hanhan sa kumpanya. Sa oras na ito, sa departamento ng pagbebenta ng kumpanya, isang grupo ng mga tindero ang nakaupo at nagsasalita sa mahinang boses. Tapos nagkaroon ng lakas ng loob si David na pumunta kay Boss Meng para hingin ang account. Hindi niya alam na binugbog ang mga humihingi ng account noon. Hindi, bakit sumunod si Wang Hanhan? Napaka-sensual ni Boss Meng, mahilig siyang matulog kapag nakakita siya ng magandang babae. Ang tindero na nanghingi ng account noong huling beses sa aming kumpanya ay umalis sa kanyang trabaho pagkatapos maibalik ang account. Balita ko siya buntis mamaya. Kay Boss Meng yan. Maghintay tayo, tiyak na babalik si David na bogbog ang mukha pagkatapos ng ilang sandali. Ang mga taong ito ay nagsasalita sa mahinang boses, habang si Sun Xiaoming ay bahagyang nakasimangot, nag-aalala kay Wang Hanhan. Hindi siya nag-aalala tungkol kay David, kahit na may kapansanan si David, hindi siya nag-aalala, ngunit si Wang Hanhan ay isang maliit na batang babae na hindi pa nire-recruit. Nakakahiya kung sisirain ni Master Meng iyon. Ngayon si Sun Xiaoming ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang, at pinigilan niya si Wang Hanhan at pinigilan siyang sumama kay David. Kabanata 110. It's not time to leave work, so what are you talking about kung wala kang trabaho? Gusto mo bang ibawas ang sahod mo? Sa oras na ito, lumabas si Kui Jiyuan sa opisina at sinigawan ang isang grupo ng mga tindero. Nang makita ito ng lahat, nagmadali silang bumalik sa kanilang mga workstation. Sa oras na ito, sinabi ng isang salesman kay Kui Jiyuan, Manager Kui, kumuha si David ng isang tao para humingi ng account kay Boss Meng. Nang marinig ito ni Kui Jiyuan, natigilan siya saglit, at agad na nagsabi na may hitsura ng Schadenfreude, ang taong ito, upang maipahayag ang kanyang sarili, ay gusto pa nga ng kanyang buhay. Kung maisauli niya ang pera, aalisin ko ang tubig sa banyo. Sa sandaling matapos magsalita si Kui Jiyuan, bumalik si Zhang Tongjian na may pawis na mukha at isang itim na plastic bag sa kanyang kamay.
Nang makita ang pagbabalik ni Zhang Tongjian, nagmamadaling nagtanong si Sun Xiaomeng, "Tongjian, nasaan si Han Han?" Kinuha ni Zhang Tongjian ang tubig sa mesa at ininom ang bote sa isang hininga. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at isa-isang ipinaliwanag ang lahat. Nang marinig ng lahat na may 1,000,000 ang atraso na ibabalik sa bag, nabigla silang lahat. Pagkatapos ay pinunit pa ni Qui Jiyuan ang bag, at nagkalat ang mga puting perang papel sa sahig. Sa pagkakataong ito, naging napakapangit ng mukha ni Qui Jiyuan. Hindi niya inaasahan na hihingin talaga ni David ang pera. Maisauli lang daw ni David ang pera kaya uminom siya ng tubig sa inidoro. Han Han, masyadong infatuated ang babaeng ito, at hindi ko alam kung ano ang maganda kay David. Nang marinig ni Wang Lanlan na talagang nanatili si Wang Hanhan at hinintay si David, agad niyang sinabi na medyo nalito siya. Medyo nag-aalala rin si Sun Xiaomeng kay Wang Hanhan. Kung tungkol sa buhay at kamatayan ni David, walang nagmamalasakit. Nang maawa ang lahat kay Wang Hanhan, bumalik si David kasama si Wang Hanhan. Nang makitang buo ang katawan ni David, nagulat ang lahat. "David, hindi ka nabugbog?" Kakaibang tanong ni Qui Jiyuan. "Natural lang na magbayad ng utang, bakit nila ako binugbog? Pakiramdam ko matatalo ko sila." Sabi ni David sabay ngiti ng malamig. At nilapitan ni Sun Xiaomeng si Wang Hanhan, "Hanhan, okay ka lang? Nang makitang hindi maganda ang iyong mukha, huwag kang sumama sa kanya sa hinaharap." "Miss Xiaomeng, ayos lang ako." Ngumiti si Wang Hanhan. "David, dahil marami kang maaring humingi ng account, ipapasa sa iyo ang utang ng kumpanya sa hinaharap. Ikaw lang ang may pananagutan sa paghiling ng account." Sa oras na ito, ibinigay ni Qui Jiyuan ang lahat ng atraso ng buong sales department kay David. Hindi tumanggi si David, kahit hindi ibigay sa kanya ni Qui Jiyuan, kailangang umakyat si David, pera niya lahat. Nang makitang hindi tumanggi si David, medyo nagulat si Qui Jiyuan, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Kung ang lahat ng mga atraso na ito ay mabayaran, ang kanyang komisyon bilang isang sales manager ay tiyak na kailangan. Sa tanghali, isang western restaurant malapit sa Xinyu Daily Chemical Company. Sa isang posisyon sa tabi ng bintana, naghihintay si Xingjun ng isang taong masaya. Hindi nagtagal, pumasok si Sonia sa western restaurant bitbit ang kanyang bag sa likod. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Xingjun at kumaway, "Sonia, narito." Lumapit si Sonia na may kaunting kawalan ng pakialam sa kanyang mukha, at umupo sa tapat ni Xingjun, "Ano ang problema ko?" "Sonia, parang ang tagal na kitang hindi nakita kaya gusto kitang yayain sa hapunan." Pambabala ang sinabi ni Xingjun. "Kung okay lang, aalis na ako." Sabi ni Sonia, bumangon na. Something. Nang makita ito, nagmamadaling pinigilan ni Xingjun si Sonia, "Sonia, alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi ako nagkagusto sa ibang babae sa loob ng maraming taon, pwede ba? Hindi ko kaya." Bago pa matapos magsalita si Xingjun, direktang sumabad si Sonia, "Xingjun, sana maintindihan mo kung sino ka, manager ka lang na kinuha ng pamilya kong Su, pwede kitang ihatid anumang oras. Tanggalin mo at palitan mo, mag-focus ka sa trabaho mo, wag mo na akong sayangin." Malamig ang mukha ni Sonia, at malamig din ang tono ng pananalita niya, na bahagyang nagpabago sa mukha ni Xingjun. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for watching.